Okay, good guys, no? So, meron tayo ditong motor ng isang Panasonic inverter, no? So, ito po ay gamit ng mga Panasonic inverter automatic washing machine, no? So, ngayon guys, ituro ko lang sa inyo, no? Para ito sa mga baguhang technician, kung paano i-check yung motor ng isang Panasonic na inverter, no? Kasi nga, marami pa nagme-message sa atin, sa ating YouTube channel na Nurture TV, na hindi pa daw nila alam kung paano ito i-check, no? Kung paano mag-check ng motor ng isang inverter Panasonic automatic washing machine, no? So ayan, ngayon ang gagawin nyo guys, kung mayroon kayong tester na digital, tulad nyan, kung mayroon kayong digital na tester, iset nyo lang guys sa ohms o resistance, no? Yan, tulad nyan, dito ko lang sinilagay sa 200, no? Kung ganitong model yung tester nyo, pwede yan, no? So ngayon, ang gagawin nyo guys, pwede nyo siyang i-test, no? By terminals. Tulad dito guys, test natin yan, no? Yan, kung mapansin nyo guys, ang nakuha natin na reading is 14.3. Yan, so lipat natin yung isang terminal natin dito. Ayan, 14.3. Ganun din. So ilipat natin sa kabila. Ayan, 14. Ayan, 14. Ayan. So, 14.2. So, ibig sabihin guys, good yung motor na to, no? So, ngayon, para malaman nyo guys kung grounded na yung loob nito, no? Gagawin nyo lang, iset nyo sa mahabang resistance ng inyong tester. Lagyan natin sa 20K, no? Bawat terminal, lagyan nyo guys, tingnan nyo kung may readings. Ilagay nyo dito isang test prod, tapos dito nyo ilagay, oh. Yan, tingnan nyo guys kung mayroon siyang grounded or baka grounded na yung motor, no? So, ito yan, okay siya, no? Wala siya. Ayan, so lipat-lipat nyo lang, lipat-lipat nyo, yan. Yan, or dito, pwede rin sa body. Pero usually dito yan guys, pag nagkaroon siya ng grounded, no? Ayan, so ibig sabihin guys, good yung motor na ito. Once na na-read nyo guys ay iba na. Kadalasan kasi dito, minsan mega ohms na yung reading, open na. Ibig sabihin, sira na po yung motor, no? So ganun lang guys ang pag-check ng isang inverter motor ng Panasonic, no? So applicable dito guys sa lahat ng inverter motor. Lahat ng inverter motor ay equal reading yung kanilang terminals, no? Ito, no? Kasi ito ay 3-phase, no? So equal reading yan. So ang gagawin nyo, dapat pag inverter yung motor 3-phase, same reading sila, no? Or medyo kahit magkalayo man ng konti, sa konti lang, point something lang, no? Hindi pwedeng mas malayo yung pinaka reading niya. So ganun po guys ang pag-check nitong motor, no? Nitong Panasonic or sa ibang washing machine na inverter din, no? So, may mga inverter washing machine din kasi na 3-phase din, no? So same lang din ang pag-check, equal dapat yung reading, no? So lahat ng motor guys ng Panasonic or washing machine, lahat ng motor na inverter 3-phase, dapat guys, kung anong nakukuha nyo yung reading sa isang terminal, dapat equal lang sila lahat, no? So ganun po, no? So para ito guys sa mga baguhang technician, sa mga luma na, no? So skip nyo na lang yung video natin. Ito ay sa mga nagsisimula pa lamang, no? Kasi nga tayo dati nagsimula, no? Inaral din natin ito, no? So ayan. Okay? So, sana makatulong yung video natin. Thank you. Bye-bye.